afternoon or good evening na mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is August 6, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may Philippine Statistics Authority, PSA. So may East Avenue po yan, Diliman, Quezon City, Peñahan, Diliman, Quezon City. At dadalhin pa natin sa may De La Fuente Street, Barangay 488, Sampaloc, Manila. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government or private na yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakakuha na po natin. Pick up po. Dulong kaliwa po. Sige. In 40 meters, turn left, then your destination will be on the right. Pinuntahan ng UC ng establishmentong pinagkakabaguhan ng guardian pero hindi ito naka-duty. Patuloy namang tinutulis ng pulisya ang suspect. Bea Padra, ABS-CBN News. In 100 meters, enter the scaffold warrior circle and take the second exit. In 30 meters, exit the roundabout onto Timig Avenue. Natututukan ito ng pamahalaan at patuloy dinaan niya ang mga operasyon para makalap at makaresto si De La Rosa. Nauna nang itinanggi ng Malacanang ang mga balita na Continue for 800 meters, then turn left onto Quezon Avenue. para malihis ang atensyon ng publiko malayo sa impeachment trial. Continue straight in this traffic light. Sara Duterte. National Bureau of Investigation
fresh graduates ang hirap na makahanap ng trabaho. Nagpapatrol, Jackie Pascual. Continue straight to the first traffic light. Then at the second traffic light, turn left. Papuntang final interview na si Jedel para sa inaasam niyang trabaho sa isang restaurant. Isang taon rin siyang naghanap ng kanyang unang trabaho at sana niya makuha na niya ito. Gusto ko din makapag-work kasi syempre po sa ngayon, yung mga gastusin pa lang diba, ang mamahal na. Gusto ko din po makatulong din po sa pagkakas ko din po. Sa business tour, inawagyan sa 4.9% ng unemployment rate noong Hunyo. Patumbas ito ng 2.59 milyong Pilipinong walang trabaho. May PSA Undersecretary Claire Dennis Mata, marami kasi ang fresh graduate pero hindi lahat makahanap agad ng trabaho. Into left Moose Lane, then in 100 meters, turn left at the traffic light. Dumami ang participation natin mula sa 15 to 24 at substantial din sa kanila number ang unemployed. Kumpara noong isang taon, higit 900,000 ang nawala ng trabaho sa wholesale and retail trade. Yung mga binibili ng mga kababayan natin mula sa retail stores, even yung food, beverages, and tobacco, posibleng may impact yung ating elevated inflation. Sa kabila nito, may mga nadagdag ring trabaho sa ilang sektor. Malaki dito yung restaurants and mobile food service activities, 478,000, may dagdag na 456,000. Ang karamihan dito ay galing sa call centers, both voice at yung back-end operation nila. Hindi naman masaya ang Trade Union Congress of the Philippines sa pag-akyat ng unemployment rate. Mahirap nila ang proseso sa paghanap ng maayos na trabaho. Marami tayong graduates na nakaka-graduate mula sa kolehiyo pero hindi pa rin sila nakakapag-land ng trabaho sa job market kasi yung meron ng diploma, meron ng experience, hirap na hirap pang kumuha ng trabaho na sapat. Kailangan din umanong mas paigtingin ng pamahalaan ang mga programa para sa mga manggagawa, lalo na ang pagpapataas ng sahod. Kailangan dagdagan yung sweldo, kailangan maging regular yung trabaho. Yung 85 pesos ay kailangan na po yung ipatupad. Kung hindi, no, madadagdagan lang lagi yung mga underemployment natin. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, mahalaga na tuloy pa rin ang pagpapatupad nila ng reforma. Hindi lang dumami ang trabaho, kundi umangat din ang kalidad ng trabaho at gawing handa ang mga Pilipino sa mga makabagong skills na kailangan sa labor market. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Pinagtibay ng Senado ang isang resolusyon na isinusulong ang agarang pagbawi sa temporary restraining order na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na daily minimum wage hike sa Metro Manila. Binigyan din ni Senate President Sherwin Gatchalian na lalong tumatagal ang paghihirap ng mga manggagawa dahil sa pagtaas ng inflation rate nitong Hunyo na lalo lamang anyang nagpapahina sa kakayahang bumili ng mga pangunahing bilihin. Ayon pa kay Senator Joel Villanueva, nag-sponsor ng resolusyon, responsibilidad ng Senado na panindigan para sa mga manggagawa na apektado ng atrasadong dagdag sahod. 21 senador ang pumirma sa proposed Senate Resolution number 577 na humihingi sa Pasig City Regional Trial Court Branch 152 na alisin na ang suspensyon. Matatandaan, nag-issue ang nasabing korte ng PRO noong July 30 matapos magpetisyon ang dalawang construction firms. Dahil dito, pansamantalang natigil ang implementasyon ng wage order hanggang August 13 na dapat sana ay epektibo na noong July 25. May bagong hugot love song mula sa dalawang sigating English generation singers. Nagsari puwersa ang multimedia friends James Reid at OPM hitmaker na si Mackie para sa kantang Love na umabante na sa lahat ng digital streaming platforms noong isang linggo. Kwento din na James at Mackie na isipan nilang magkasama sa pag-uulan na matapos ang kanilang tour sa Canada noong isang taon.
commercial building sa Recto, Maynila. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula sa Maynila, Radyo Patrol, Bert Izonberg. Public Room Alarma sa public update ng commercial building sa kanto ng Carmen Plano Street at Recto Avenue. Sa West Maynila ngayong gabi ay based na informasyon pa na alas 6 ng gabi lang lamang sunog. Ngayon ay wala pang naipala ng sugapan o dapat pantay sa kepe. Tutulong-tulong na rito ang mga DFC at ang mga volunteers sa pagpapula ng apoy. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. First Season, TMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Izon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Continue Patrol straight to the first sa traffic light. DZMM Teleradio. Ako po si IES Pareha. Continue for 500 meters, then keep right at the front towards Kia. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:19 ng gabi. Oras na din sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. CMM. Numero 1 sa aksyon. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silverine plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silverine plus multivitamins, Liverate Pro. Silverine plus multivitamins, Liverate Pro. If symptoms persist, consult sa proteksyon at tulong sa atay. Liverate Pro. May Silverine. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro. Trendy sa TCFM. Kasama si Jane Castañeda. Hello mga kasabuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhan In 200 meters, mahabang keep right at the inspirasyon front at towards usapan. Kia. Tula, bago din yung kabayan. Trending sa TCNM. Kasama si Jane Castañeda. Trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasabuhay. Balitang kumpirmado. Sigurado. Sa TCNM, Radyo Patrol City, Cuenca. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat In 100 meters, keep right at the fort. Ako TCNM, Radyo Patrol City, Cuenca. Una sa balita, nasa public service. TV Patrol sa TCMM at TCMM Teleradyo. Formal nang hiniling ng gobyerno ng Amerika ang extradition ng nakakulong na si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy para harapin ang ilang kasong kriminal sa California. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, na i-transmit na sa Department of Justice sa Pilipinas ang request. Ayon naman sa DOJ, wala pa silang opisyal na nakukuhang dokumento kaugnay ng pag-extradite kay Kibuloy at anumang katanungan kaugnay nito ay dapat isangguni sa Department of Foreign Affairs. Wanted si Kibuloy sa Amerika kasunod Continue ng straight to the first 2021 traffic federal light. indictment sa Then for the California second traffic na light, turn right. nag-aakusa sa kanya ng conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, or cash smuggling at fraud. Ayon po sa U.S. prosecutors, si Kibuloy at ilang kapwa akusado ay nagbitbit ng mga church members mula Pilipinas In 100 para meters, magsolicit turn ng mga right at the donasyon traffic light. gamit ang isang Peking charity group. Sinasabing sampot din si Kibuloy sa pang-aabuso ng mga batang babae. Kasalukuyang nakakulong si Kibuloy sa Pasig City Jail, bunsod na kinakaharap ng kasong qualified human trafficking at sexual abuse. We have a copy of what you know the former request has already given to us. Hiniling ng Ombudsman Prosecutor sa Sandigan Bayan 3rd Division na baliktarin ang desisyon nito o pinayagang makapagpiyansa si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa kasong malversation. Ito'y kaugnay pa rin sa Waray Coast Flood Control Project sa Pantig, Bulacan. Sa motion for reconsideration na inihain ng Ombudsman, sinabi ito na bagamat hindi naging lantag si Revilla sa pagpapatupad ng mga
dating senador ang may tuturing na lion's share. May malaking bahagi ng pondo Continue straight at the first traffic light. Then, at the second traffic light, turn left. Dagdag ng ombudsman, kung walang ipinangakong commitment sa Revilla, wala dapat ang nababasahan para sa listahan ng proyekto. At may paloob pa ito sa General Appropriations Act. Ayon naman sa abogado ng Revilla, mag-aayos sila ng petisyon para kontrahin ang motion ng ombudsman. Sa ibang balita naman, galit ang mga katutubong Aita sa isang sitio sa Barangay O'Donnell sa Capas, Tarlac, kasunod ng planong pagtatayo ng Tax Silica Hub sa New Clark City. Balak naman ang Capas LGU at ng mga residente na manawagan sa Pangulo na maglabas ng moratorium sa proyekto. Sa Patrol, Rafael Bosano. Galit po! Kasi po wala kami sa pera, wala sa pinag-aralan. Kaganyan-ganyan na lang po nila kami. Hindi po pwede yun. Wala naman po kayo. Ito ang hinaing ni Ninita at ng daang-daang residente sa Barangay O'Donnell sa Capas, Tarlac. Kasunod ng kanilang pangambang maaapektuhan ang kanilang mga lupang sinasaka at tinitirahan dahil sa planong pagtatayo ng Tax Silica Hub sa New Clark City. 11 ang kanyang anak. Kaya pala isipan kung paano sila mabubuhay ng maayos sakaling mapaalis sa lupang pinuling na nilang tahanan sa loob ng napakaraming dekada. Sa sitio Manabayukan, halos lahat ng nakatira, mga katutubong Aita na minana pa ang lupa sa kanilang mga ninong. Naawa po kami sa mga anak namin. Nandito na ipinanganak ngayon yung mga pupo namin. Nandito na rin po kayong magtatanda dapat. Hindi dapat agawin yung lupa namin eh. Sinasabi na 300,000 pesos kada ektarya ang ibabayad ng PCDA sa mga magsasaka at residente. Ang ipinagtataka ng barangay, wala po ng koordinasyon ng PCDA sa kanila at sa halip ay dumidiretso sa mga magsasaka. Eto. Ay, dapitan na ba ito? Then turn right onto Nicola Fuentes. Sa ilang bahagi ng barangay, bakas ang ilang mga proyekto gaya ng mga kalsada. Dito sa Sitio Galo, makikita ninyo nakaporma na yung isang drill na gagamitin para maghukay ng tinatawag nilang pumping station o yung deep well. Nakita natin yung detalye ng proyektong ito, 62 million pesos ang halaga at ang implementing office ay ang BCDA. At dito, makikita natin, nakaporma na yung huhukayin na deep well. Sakali maging operational ang deep well, pinangangambahan ni Jeffrey ang posibilidad na mawalan sila ng supply ng tubig para sa kanilang mga pananim. Ito po sa dito, dumadaloy po sa Sitio Binyayan. O kung matutuloy po ito, wala na pong darating doon. Hindi namin magagamit yung sapa kasi may kanya po. Mismo alkalde ng Capas, aminado, hindi niya alam ang proyekto ng deep well sa Sitio Galo. Sabi ni Mayor Roselia Rodriguez, noong Hunyo ay inimbita umano siya ng BCDA para makipagpulong kasama ang Vice Mayor at Konsero. Dito pinaliwanag umano ang mga parating na proyekto ng BCDA. Nabanggit niya ang Tax Silica pero hindi sapat ang detalye. Imagine lang siya as among the Turn right onto Nicola Fuentes. itong solar farm, itong water extraction, itong waste treatment. Left side. Avoiding destination. But again, I could only surmise. Una nang pinagsasahan ng BCDA at ang palasyo ang proyekto na kanila'y makalilikha ng trabaho, makatutulong sa ekonomiya at hindi makaapekto sa mga magsasaka. BCD po Dito po? ay open po at tatangay po ay patuloy po ang kanilang pagpupunta sa mga agency. Ito, resto. Passenger is sharing the location. Samot-saming pag-aaral na ang iba pa sa posibleng epekto ng pagpapatayo ng AI at data center sa isang lugar. Ang Max Daily
susunod. Na-drop na lang natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. At samantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission para po mga pagpapalatisis. Yung the Filipino channel ay ito. Pagpaalam po.